Mahal na lang. Pwede rin sir. Good morning, everyone. This is the press conference brought to you by the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council for giving us updates for our tropical cyclone Maymay, or with international name Kujira. First, we would like to introduce to you our panel members. First, we have the Assistant Secretary of the Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operations, and the Acting Regional Director of the OCD Regional Office 1. We have ASEC Lawrence Imi.
Good morning po, Asek Mina. Yes, good morning, Rocky. At Morning sa po. lahat po ng tagapanood at tagapakinig. Morning po. We also have from Pag-asa, we have Engineer Louie Vergara. Engineer Louie, good morning po. Good morning po, Sir Rocky, and sa ating mga viewers. Thank you po. We also have from the Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 1, we have Regional Director Marie Angela S. Gopalan. Good afternoon po. Ay, good morning po, Ardilala. Do we have Ardilala po on our Zoom platform? Sige, balikan na lang po natin si Ardilala mamaya. For the meantime po, we have Miss Andrea Montenegro from the Mines and Geosciences Bureau. Yes po, good morning po everyone. Po. And of course, we also have from the Department of the Interior and Local Government, we have Local Government Operations Officer, Sir Ricky Dulay. Good morning po, Sir Ricky. Hello po, good morning po sa ating lahat. Sir Rocky, if you're hearing me, nawala po kayo. Ay, So yan you po. get Okay back na sa po ba tayo MGP. sa audio po natin? Yeah. Asek, ayan po. Maraming pong salamat. The, Yan the po, last for time the, we heard you is MGB. yes po. For MGB po, we have from Mines Geosciences Bureau, we have Miss Andrea Montenegro. Magandang umaga. Yes in sir, good morning progress. po everyone. Ano po? From the Department of the Interior and Local Government, Regional Office 1, we have Local Government Operations Officer, Sir Ricky Dulay. Good morning po, Sir Ricky. Hello po, good morning po. Morning po. And we also have the Regional Director from the Department of Social Welfare and Development, Regional Field Office 1. We have RD Marie Angela S. Gopalan. Good morning po, RD Lala. Magandang umaga. Morning po. Ayan, for the meantime po, may we now hear from the chairperson of our Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1, our Assistant Secretary for Civil Defense and Civil Defense Deputy Administrator for Operations, Acting Regional Director of OCD Region 1. We have ASEC Lawrence Mina. ASEC, for your opening statement po. Ayan. I think medyo busy si ASEC Mina. For the meantime, siguro kunin na natin yung presentation for our weather update with Engineer Louie Vergara, weather specialist coming from our Pag-asa po. Engineer Louie? Kita na po yung screen ko? Yes po sir, kita po yung screen. Yes po. Okay. So once again, magandang umaga po sa ating lahat. Narito po yung ating update ukol sa tropical depression na si Maymay na may international name na Kujira. So this is as of 10 a.m. pero yung bulletin po natin is as of 8 a.m. kanina lamang po. And before po natin tingnan yung ating mga details sa mga bagyo na binabantayan po natin, unahin po natin muna itong mga rainfall totals, yung mga naitalang mga pag-ulan po around Region 1,
and the nearby province of Benguet kung nasaan po yung ating Pag-asa Station. So ito po yung mga rainfall totals mula po kahapon ng alas 8 ng umaga hanggang kaninang alas 8 po ng umaga. Sa Tuba, Benguet, nasa 268.5 millimeters, yung pinakamadaming ulan na i-record. La Trinidad, Benguet, 216.5. Baguio City, 197.2 millimeters. Dito po sa La Union, 180.7 millimeters. Sa Sinai, Ilocos Sur, 115.2 millimeters. At sa Batac, Ilocos Norte, 91.8 millimeters. So as of now, inaantay pa po natin yung data mula po sa Dagupan at sa Lawag stations po natin. Basically, itong rainfall po na ito, halos naging tuloy-tuloy yung light to moderate rains sa malaking bahagi po ng Ilocos region. However, pagsapit po ng around 4 a.m. or 5 a.m. kaninang umaga po, ay biglang lumakas at halos torrential rains yung mga naitala nating mga pag-ulan. So yung rainfall totals po natin na naitala ngayong umaga ay mostly from the torrential rains po na nangyari po kaninang alas 4 ng umaga and then until 8 a.m. So until ngayon po may mga nararanasan pa rin po tayong moderate to heavy to at times intense rains sa iba't ibang bahagi po ng Ilocos region. And based po sa latest analysis natin, dahil nga po naglandfall ang bagyong Maymay kaninang alas 2 ng madaling araw, ay kasalukuyan na po itong tumatawid ng Hilagang Luzon, and based sa ating latest na analysis kaninang alas 8 ng umaga, ito po ay humina na bilang isang tropical depression na huling namataan po dyan sa vicinity ng Tayum sa Abra. Taglay yung lakas ng hangin umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa kanyang sentro at pagbugsong 90 kilometers per hour. So sa kasalukuyan po, kumikilos po ang bagyong Maymay pa southeastward ng mabagal at inaasahan po na sa mga susunod na oras ay unti-unti na pong hihina at malulusaw ang bagyong Maymay. Albeit, hindi po ibig sabihin na kapag malusaw ay mawawala na din po agad yung kanyang kaulapan dahil posibleng magpatuloy pa rin po yung mga pag-ulan na associated sa cloud clusters ng Maymay, and then eventually ay sasama na po yung cloud clusters na ito doon sa mas malaking sirkulasyon ng bagyong Dolphin na kaninang alas 8 ng umaga po ay huling namataan naman sa 1,345 kilometers east po ng east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay yung lakas ng hangin umaabot ng 150 kilometers per hour malapit sa kanyang mata at pagbugsong 185 kilometers per hour. Kasalukuyan po ay kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito pong bagyong Dolphin, hindi man po inaasahang papasok ng ating area of responsibility, ay palalakasin naman po nito yung ating southwest monsoon pagkatapos pong malusaw nitong bagyong Maymay. Kaya inaasahan po sa malaking bahagi ng Ilocos region magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan until this weekend. And based nga po sa latest po nating forecast track, makikita po natin yung paglandfall nga nitong bagyong Maymay dito sa may area ng Magsingal sa Ilocos Sur kaninang alas 2 ng madaling araw, and then tatawid po yan ng Northern Luzon and then mag-exit dito po sa may Isabela area, and then eventually malulusaw na po bilang isang low pressure area bukas po yan ng umaga or earlier. Kahit nababa na ng bagyong Maymay yung kanyang category into tropical depression, kaninang 8 a.m. po kasi nasa tropical storm po siya. So meron pa rin po tayong mga wind signal number 2. Pero maya-maya po sa ating 11 a.m. bulletin, inaasahan po na ibababa na rin po ito into wind signal number 1. So as of 8 a.m. kanina po, wind signal number 2 pa rin sa Ilocos Norte, sa northern and central portion ng Ilocos Sur, western portion ng Apayao, lalawigan ng Abra, western and central portions of Kalinga, and then the western and central portions of Mountain Province. Signal number 1 po sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, rest of Apayao, rest of Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion of Babuyan Islands, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora. So sa mga areas po na ito, kahit maibaba na po yan mamaya into wind signal number 1, asahan pa rin po natin ang masungit na panahon dahil yung kaulapan or bulto ng kaulapan ng bagyong Maymay ay nasa ibabaw pa rin po ng malaking bahagi ng Hilagang Luzon. So based po sa latest na forecast rainfall po natin, inaasahan nga po natin na magpapatuloy pa yung mga pag-ulan na associated sa bagyong Maymay dito po sa malaking bahagi ng Ilocos Sur, ng Ilocos region, at patuloy pong nagko-coincide yung ating mga model outputs
Albeit hindi po ganoon kagrabe yung mga naranasan nating pag-ulan dahil kung kukumpara po natin sa mga nakalipas na araw, yung mga model outputs po natin, sobrang taas ng mga pinakita nilang rainfall forecasts, pero buti na lamang po at medyo mas mababa yung naging mga pag-ulan na associated nga kay Bagyong Maymay. And then eventually bukas nga po when Bagyong Maymay dissipates, makikita po natin na mag-iiba na po yung signature ng ating mga paulan dito po sa western portion ng ating bansa. Hanging habagat na po yung magpapaulan sa malaking bahagi ng western portions ng Luzon and Visayas. And then eventually until this weekend, patuloy pa rin pong palalakasin naman ng Bagyong Dolphin yung ating southwest monsoon. Kaya magdadala pa rin po ito ng moderate to heavy to at times intense rains sa Ilocos region, particular sa weekend. So titingnan po natin mamaya yung mga areas kung saan nakataas pa rin po yung ating mga weather advisories. Dito po sa ating probabilistic rainfall forecast, makikita po natin na for today may mga green spots pa rin po tayo indicating na high chance pa rin po na magkaroon po tayo ng more than 100 millimeters of rainfall. Bahagyang bababa po yan bukas and then eventually by the weekend dahil nga sa enhancement uli ng Bagyong Dolphin ng ating southwest monsoon, asahan po muli natin yung mga malalakas na mga pag-ulan. And based po sa latest analysis po natin kaninang alas 5 ng umaga, yung ating weather advisory still stands. 100 to 200 millimeters pa rin po ang aasahan natin for today sa La Union, Benguet, Pangasinan, and Ilocos Sur. Meanwhile, sa Ilocos Norte po nasa 50 millimeters and maging sa area po ng Abra. For tomorrow, mababawasan po yung mga pag-ulan na nakikita natin na associated nga po sa Bagyong Maymay. Dito na lamang po sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, and Pangasinan, nasa 50 to 100 millimeters of rainfall. So medyo bahagyang gaganda ng bahagya yung ating panahon bukas, pero maulan pa din naman po. Maulap and then maulan. And then by Saturday, ayan na naman po yung enhancement ng southwest monsoon ng Bagyong Dolphin at makakaranas po muli, posible 100 to 200 millimeters of rainfall po muli sa areas ng La Union and Benguet. Samantalang sa rest naman ng Ilocos region, nasa 50 to 100 millimeters of rainfall yung inaasahan po nating dami ng ulan by Saturday. And then meron pa rin po tayong nakataas naman na heavy rainfall warning. Yan po yung heavy rainfall warning na nowcasting o yung kasalukuyang nararamdaman ng mga pag-ulan. So as of 8 a.m. po, nakataas pa rin po yung red heavy rainfall warning sa mga lalawigan ng La Union and Benguet. Orange heavy rainfall warning naman po dito sa may areas ng Abra and the whole province of Ilocos Sur. And then yellow heavy rainfall warning dito po sa may southern part ng Ilocos Norte and malaking bahagi po ng Pangasinan. So yan po, ibig pong sabihin ng mga heavy rainfall warnings po na ito na inilalabas po ng ating mga regional services divisions. Yan po yung kasalukuyang sitwasyon kung saan nagkaroon na po ng antecedent rainfall o yung malakasang mga pag-ulan sa nakalipas na 3 hanggang 6 na oras at nakikita pong magpapatuloy sa susunod na 3 oras. Ang susunod po na update sa ating mga heavy rainfall warnings at sa ating mga bulletins ay mamaya pong alas 11 ng umaga. May gale warning pa rin po tayo sa western seaboards ng Ilocos region. Posible po yung alon na ma-reach yung 2.8 hanggang 5 meters na laki ng alon sa ating mga baybaying dagat. Kaya delikado pa rin pong pumalaot sa ating mga kababayang mangingisda. And then for our dam status, yung ating cascading dams dito po sa Ambuklao, Binga, and San Roque, kung mapapansin po natin, more than 1 meter yung itinaas po ng Ambuklao. So from 744.99 kahapon, naging 746.19 meters na po yan. May kalayuan pa din po yan sa ating normal high water level. And then Binga Dam, nasa 571.62. Actually, nagkaroon pa po ng reduction na 0.57 meters. So malayo pa rin naman po yan sa ating normal high water level na 575 meters. And then itong San Roque po natin, bahagya rin pong tumaas at 0.59 meters. So from 227.47 kahapon, naging 228.06 na po kaninang alas 8 ng umaga. Albeit, masyado pa pong malayo sa ating normal high water levels. And then yung ating Abra River Basin po, of course, continuously monitoring din po tayo dyan dahil bahagya pong umaakyat yung ating mga water levels. Dahil for the past 24 hours, nakita po natin na moderate to heavy yung ating nakitang mga pag-ulan around the watershed of Abra River Basin. And then the Agno River Basin, bagamat may mga
scattered rain showers dito po sa watershed nitong Agno, ay naglabas pa rin naman po tayo ng ating flood advisory. So inaasahan pa rin po natin na may bahagyang pag-angat ng ating mga waterways, especially sa ating mga tributaries sa upper, middle, and lower main Agno River, and then sa ating mga allied rivers like the Pantal Sinukalan River Subbasin and the allied Buwed Kayanga Patalan River Subbasin. So asahan pa rin po naman yung mga bahagyang pagtaas ng antas ng mga ilog natin dahil meron pa rin po tayong mga pag-ulan na naranasan nung mga nakaraang oras. And then for our TC threat potential na lamang po na inilabas po noong August 3, makikita po natin yung paggalaw ng bagyong Maymay dito po sa may western coast ng Luzon, patawid po ng northern Luzon. And then yung TC Dolphin, mamamaybay lamang po yan dyan sa may northern boundary ng ating area of responsibility. And then eventually next week, may nakikita po tayong kumpol ng mga ulap na pwede pong maging or mag-develop into a TCLV, Tropical Cyclone-like Vortex, sa mga susunod na araw. Kaya babantayan po muli ito dahil posible po ito magpalakas muli ng ating southwest monsoon by next week. So of course, maghahanda po tayo sa bagyo, makinig po at mag-monitor sa mga updates po ng DOST Pag-asa, magkaroon ng community or family plan, maghanda ng emergency kits, at of course, ay lumikas po sa mga itinaktang evacuation center ng inyong mga local disaster risk reduction and management offices. So yun lamang po muna ang latest mula po sa DOST Pag-asa. Ito po muli si Louie Vergara. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Engineer Louie Vergara, Weather Specialist mula po sa ating Department of Science and Technology, Pag-asa. Ngayon naman po, pakinggan natin ang kanyang presentation mula sa Mines and Geosciences Bureau. We have Ma'am Andrea Montenegro. Ma'am, from the ENR-MGB po. Yes, sir. Good morning po. Audible naman po ba, sir? Yes po, ma'am. Dinig po tayo. Sige po. So, ayun po. Again, good morning, everyone. We are the Mines and Geosciences Bureau of Region 1. And here are the updates on the identified flood and rain-induced landslide-prone barangays in relation to the tropical storm Maymay. Again po, ito po yung ating rainfall accumulation forecast with periods covering August 5 until August 7. August 8. Ay po, in Ilocos Region, meron po tayong forecasted na 3,165 susceptible barangays. With Ilocos Norte with 545, Ilocos Sur 721, La Union 558, and Pangasinan with 1,341. Ay po, starting po from the in Ilocos Norte, the municipality of Adams with 1 barangay, Bacara 40, Badok 31, Bangi 14, Banna 20, Burgos 11, Karasit 3, City of Batak 43, Curimao 21, Dingras 31, Dumalneg 4, Lawag City 78, Marcos 13, Nueva Era 11, Pagudpud 15, Paway 31, Pasukin 31, Pidig 23, Pinili 25, San Nicolas 20, Sarat 24, Sosona 22, and Bintar with 33 barangays. Sa Ilocos Sur naman po, sa municipality ng Alilem 9, Banayoyo 14, Bantay 29, Burgos 26, Cabugao 29, Kawayan 17, Cervantes 13, City of Pandon 42, City of Vigan 37, Calimuyod 24, Gregorio del Pilar 7, Lidida 11, Magsingal 30, Nagbukel 12, Narvacan 34, Quirino 9, Salcedo 21, San Emilio 8, San Esteban 10, San Ildefonso 14, San Juan 32, San Vicente 7, Santa 26, Santa Catalina 9, Santa Cruz 43, Santa Lucia 36, Santa Maria 32, Santiago 22, Santo Domingo 24, Sigay 7, Sinait 36, Supon 6, Suyo 8, and Tagodin with 37. Sa La Union naman po, starting from Agoo with 44 barangays, Aringay 24, Bacnotan 47, Bagulin 10, Balawan 36, Vanguard 32, Bawang 39, Burgos 12, Caba 17, City of San Fernando 17, City of San Luna 36, Nagilian 37, Hugo 14, Rosario 33, San Gabriel 15, San Juan 40, Santo Tomas 24, Santol 10, Sudipen 17, and Tubao with 18 barangays.
Next naman po sa Pangasinan, sa Agno with 17 barangays, Aguilar 16, Alcala 21, Anda 16, Asingan 21, Balungao 20, Bani 25, Basista 13, Bautista 18, Bayambang 72, Binalonan 24, Binmali 33, Bolinao 23, Sugalion 24, Burgos 13, sa Calasiao, 24 barangays, City of Alaminos with 39, City of Ordaneta 34, City of Dagupan 30, Dasol 18, Infanta 13, Labrador 10, Lawak 22, Lingayen 32, Mabini 16, Malasiki 72, Manawag 26, Mangaldan 30, Mangatarem 82, Mapandan 15, Natividad 18, Pozo Rubio 34, Rosales 35, San Carlos City 85, San Fabian 34, San Jacinto 19, San Manuel 14, San Nicolas 33, San Quintin 21, Santa Barbara 29, Santa Maria 23, Santo Tomas 10, Sison 28, Sual 19, Tayug 21, and Umingan with 58 barangays, Urbistondo 20, and Villasis with 21 barangays. So with this po, in relation to this, let me proceed po to the MGB recommendations. The MGB strongly recommends the regional OCD and the DILG advise the LGUs, the regional, provincial, municipal, and barangay disaster risk reduction and management, as well as the communities under their areas of jurisdiction to maintain a heightened state of preparedness and vigilance for the possible occurrence of landslides, floodings, flash floods, and debris flows within their areas of responsibility. In relation po sa potential impacts na dala ng Tropical Storm Maymay, here are the prioritized list of hazard areas based on the DOST Pag-asa rainfall forecast and the DNR MGB geohazard data. First po, landslide-prone areas in the provinces of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan with expected high to intense rainfall. Flood-prone areas along the Central Plains and the low-lying areas in Pangasinan, and Western Plains and low-lying areas in La Union, Ilocos Sur, and Ilocos Norte. River channels and tributaries within Pag-asa's flood monitoring areas and downstream portions of the Cordillera Administrative Region where high rainfall accumulation is forecast. Areas along the Agno River Basin, particularly the downstream communities in Pangasinan, are on potential risk of riverine flooding and flash floods. Areas, coastal communities west of Ilocos region are to be affected by storm surge and high tide conditions. Also, LGUs are further encouraged to advise and enforce preemptive evacuation as a precautionary measure to ensure public safety, especially sa mga high-risk communities po, whenever local conditions, rainfall observations, or warning signs indicating an increasing threat. In particular po sa ating mga landslide-prone barangays, we recommend community-level monitoring by the municipal and barangay disaster risk reduction and management councils of signs of imminent mass movement, including po yung mga cracks, the tilting of floors, posts, walls, or trees on slopes, or the presence of seepages and terracets. This should be all given attention and immediately reported to LGU and the MGB for immediate assessment. Next po, residents occupying areas adjacent to gullies and creek channels should be closely monitored and considered for preemptive evacuation. These natural drainage features may become pathways for landslides and debris flows during heavy rainfall. Concerned local government units should closely coordinate with barangays in upstream areas for landslide that could cause artificial damming of the rivers and consequent debris flow. Preemptive evacuation is also recommended for barangays located in or within the vicinity of areas demonstrating active slope movement. Also be on high alert as there is a risk of reactivation of landslides. Monitor for indicators such as the increased turbidity or murkiness in water channels linked to the landslide. Sa po mga flood-prone barangays, conduct vigilant monitoring of water levels in rivers, creeks, and drainage canals and coordinate with other LGUs located within the river system, both upstream and downstream po. Preemptive evacuation should be implemented if floodwaters are about to reach 0.5 meters. Conduct clearing and desilting of canals, drainage lines, and waterways to ensure clear water flow. And if the situation warrants, remove obstruction along river channels so that floodwaters can pass freely through their channels.
implement established local preparedness measures as necessary, including preemptive evacuation of identified at-risk communities near and along rivers, creeks, or streams. Also enforce preemptive evacuation protocols, especially for households situated near to active river systems. Sa ating pong communities along coastal areas, monitoring of any signs of differential compaction, ground subsidence, or slope instability that may affect reclaimed areas, cliff sides, and foot slopes along the coast is recommended. Vigilant monitoring of sea level rise, wave action, and possible shoreline erosion. Inspect dikes, seawalls, and drainage outfalls for damage or blockage. And also, preemptive evacuation is encouraged during extreme weather conditions or typhoons for residents along the coast and areas with a history of storm surge or tidal flooding. And po, note the geohazards in your area. Again po, these hazards can occur with little to no warnings and can have devastating consequences. So, we recommend reviewing po itong ating mga MGB hazard maps. Meron, provided naman po ating mga LGUs with these maps po. And we also have Hazard Hunter PH for our other platforms to check flood and rain-induced landslide susceptibility of an area. And also monitor the MGB Region 1 Facebook page for wider dissemination po ng ating Regional Geohazard Threat Advisory. And yun lamang po yung latest updates for MGB. Thank you po. And po, maraming salamat po, Ma'am Andrea, mula sa ating Mines and Geosciences Bureau. Ngayon naman po, pakinggan din po natin yung updates from other member agencies of our RDRMC1. Pakinggan po natin mula sa Department of the Interior and Local Government, Sir Ricky Dulay. Sir Ricky, And good morning good po. morning po. Yes, sir. Good morning po once again. On behalf of Region 1, DILG Region 1, we assure po the public na in close coordination po tayo with the RDRRMC, the local government units and other member agencies no, sa pag-respond po dito sa combined effects ng tropical cyclones sa Luis, Maymay at itong Habagat. So, activated po ang ating mga emergency operations centers sa ating mga provinces. We have issued mga advisories no, sa ating mga LGUs to do the same, no, activating yung kanilang mga EOCs, yung kanilang mga preparedness measures and protocols, at saka yung pag-conduct po nila ng mga preemptive or mandatory evacuations whenever necessary. So, continuous din po ang monitoring natin sa mga communities, specifically sa mga vulnerable to flooding, landslides, and storm surges. So, yun po. 24/7, 24 hours din po kami naka-monitor po no, sa ating sa effects po nitong tropical cyclones po nito. Po, Sir Ricky, mula po sa ating pong Department of the Interior and Local Government. Sa ating pong mga media partners, kung may tanong po kayo dyan po for our other member agencies, maaari nyo pong ilagay yan sa ating pong comment box. And for the meantime po, bago po tayo tumawid sa ating pong Department of Social Welfare and Development, bago po natin hingin ng updates mula po sa ating lead ng ating pong response cluster, hingin na muna po natin ang updates mula po sa ating Office of Civil Defense. Balikan po natin si Asek Mina. Asek Mina po. Yes, Rocky, good morning again. Relative to this ongoing pananalasa ni Tropical Cyclone Maymay, Region 1 continues to experience, of course, yung effects ng ating southwest monsoon or habagat na ini-enhance ngayon ni Tropical Cyclone Maymay. So, as mentioned a while ago by Louie ng Pag-asa, Sir Louie ng Pag-asa, that Ilocos Norte and northern part and central parts of municipalities of Ilocos Sur ay nasa tropical cyclone wind signal number 2, ano?
and then the rest of Ilocos Sur, then La Union, and northwestern part ng Pangasinan, Tropical Cyclone Wind Signal 1. So, yung dito naman sa across the region, partly cloudy to cloudy skies with light to moderate rains with sometimes gusty winds. So ito yung situation ngayon dito sa Region 1. Now, relatedly, yung mga incident na nangyari ngayon, collectively shared ng ating mga member agencies, specifically DSWD, also that of PIA, yung naitutulong ni Role every now and then, na nagbibigay din sa akin ng report niya. Also, other member agencies who are here today, like the PNP, the ICT, we have also the DILG Region 1 nandito sa akin, at saka yung Philippine Coast Guard. And of course, ang ating AOC dito ngayon sa OCD1. So we gathered these related incidents, if I may share, a total 52 flooding incidents have been monitored since day one. Ngayon, from this, 11 flooded areas in Dagupan City and La Union are already receding. And 11 flooded areas in Pangasinan and La Union have already subsided. So yung rain-induced landslide in Naguilian naman, La Union has already been cleared through the help ng ating LGUs and that of yung sa ating DPWH. Now, affected population, we have 5,259 families, or 19,263 persons affected. We have 257 families from these 5,259 accommodated sa ating 19 evacuation centers region-wide. Likewise, 274 families ay nandun sa kanilang mga kamag-anak. Doon sila temporarily reside. So sa casualties naman, meron tayong isang droning incident sa Alaminos. Now under validation ng ating DILG Region 1. So sa ating mga lifelines and infrastructures, roads and bridges, a total of 47 road sections and 3 bridges were affected. 29 road sections and all 3 bridges have already been cleared and now passable. Clearing operations continue on the remaining affected road sections. As of this morning, yung road connecting Babulin to San Fernando, medyo yun ang isang binabantayan kasi may road slip or something slope na nag-erode along the way. So we will give you feedback again if ito ay pwede nang madaanan or safe na madaanan. For power interruptions, remain in 2 LGUs in La Union, while power has already been restored in 4 LGUs in Pangasinan. So mayroon tayong dalawa pang problema dito sa mga LGU ng La Union, specifically itong dalawa nga. Now, sa water supply, service interruption 1 LGU has already been restored, yung na-report earlier. For another, yung communication services namin also in 2 affected LGUs have already been restored as reported earlier. Well, ang dam ng update naman natin sa San Roque, ito talaga yung nakatutok sa atin coming from Buklaw, then pababa, papunta sa atin. Nasa normal pa naman siya, 227.85 above mean sea level. As of this 6 a.m. ngayon, with no gate opening. Now, sa transportation, all airports remain operational. Seaports, we have Lucap Port and Infanta Port, Pangasinan, remain under no sail policy, resulting in suspended sea travel. Well, dito siguro, ito yung epekto ng ating southwest monsoon na andyan sa malapit sa kanila, na siyang nagbibigay ng disturbances sa kanilang karagatan. Now, other significant information, meron pa rin tayong 129 LGUs declared class suspension and 69 LGUs declared work suspension and 2 partially damaged houses reported in Balongao, Season, Pangasinan. About this class suspension and work suspension, 10:45 last night, memo
came out from Office of the President, announcing yung suspension ng classes as we have already disseminated kung saan yung mga lugar, specifically Region 1, for no classes or no work and no classes, all levels reported or disseminated for today, 06 August. So kung hindi pa nakaabot po, pero naibigay ko to kay Madam Role kagabi. The time na nakuha ko, pinasa ko kagad sa kanya. Hopefully na i-disseminate na po sa ating mga kababayan. So also, wala pa namang reported damages sa infrastructure tsaka agriculture. Now, no declaration of state calamities in the region from among our municipalities, mga LGUs for that matter. Wala pa naman nag-declare. So as to yung action taken natin dito sa RDRMC1, of course, 24/7 monitoring tayo dito sa weather updates and close coordination with member agencies and LGUs. Yung response cluster remains activated, and then yung memorandum natin ng 94 series of 2026 was issued or were issued, raising yung AEOC alert status natin to red alert, from blue to red alert, effective yesterday 4 p.m. and is still in effect. Now, yung RDRRMC Memorandum 93 rin ng Series 2026 was also issued for the activation of the Regional Incident Assessment and Coordination Center effective 05 August 2026, last night ito. And then continuous dissemination of weather advisories, preparedness measures, and reporting guidelines is ongoing. So sa preparedness naman, ang OCD1 maintains a sufficient stockpile of food and non-food items valued at approximately 67.57 million, ready for immediate augmentation and disaster response operations. Now, para sa ating mga paalala rin sa ating LGU at saka mga kababayan, pag dumaan man si Tropical Cyclone Maymay, hindi ibig sabihin na we have to stop also monitoring yung situation sa ating mga lugar. Knowing that yung southwest monsoon hanggang nandyan yan, yung ang habagat kung tawagin, ay meron talaga tayong nakapost na problema in case na ito ay maging yung epekto nito ay umabot pa rin dito sa atin. So, ini-enhance ng dumadaan ng mga bagyo. Well, yun yung talagang humahatak para pumunta dito sa inlands. So, let us just be ready and wag tayong magtiwala sa panahon na pag dumaan na nga yung bagyo ay wala na. We assume na nandyan pa rin yan kasi kung titignan nyo, ang mostly affected dito ay yung mga coastal municipalities and that of yung mga malalapit sa kabundukan. Dumaan man yung bagyo, yung dala niyang ulan, mag-saturate ng ating mga watershed, at pag na-saturate ang watershed, yung tubig pabalik dito sa atin sa lowlands. So, again, let's be informed, let's be ready, and get all yung mga pronouncements ng ating mga local authorities and that of yung mga member agencies natin like Pag-asa, DNR, MGB, and the rest for any updates sa weather and mga epekto na mga nangyayari kahit wala na yung bagyo pero nandyan pa rin yung COVID. Yun po. Maraming salamat, Rafi. Thank you po, ASEC Mina. Bago po tayo tumawid sa DSWD, ASEC, meron po ba tayong tansya kung kailan po natin maibababa yung alert status natin from red? Or tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating red alert status po, ASEC? Okay, yan naman, mayroon naman tayo mga triggers to bring this down. However, ito ngang epekto ng habagat. Yes po. Baka nga mas malala pa ito pag nakadaan na si Maymay dahil lumalapit, alam mo, yung epekto nito sa inlands. So we have to maintain, looking at yung monitoring natin dito sa, not only from Pag-asa, kung titignan mo kung mayroon kang windies, continuously lumalapit, mawawala, tapos magiging red ulit yung ating karagatan
na nasa harapan ng Region 1. Mm. Alright. Thank you so much po, Asek. Ngayon naman po, hingin din po natin ang updates mula po sa atin pong Department of Social Welfare and Development, Regional Director Marie Angela Gopalan po. RD Lala, good morning po. Oh, good morning. Handa naman po ang ating DSWD sa ating relief assistance kung sakali po. At the moment, based on our monitoring, we have received requests from 14 LGUs in La Union and 5 LGUs in Pangasinan for documentation for food packs. Meron po tayong pending na mga binabalidate na request from 5 LGUs ng Ilocos. At the moment, we are in coordination with LGUs to determine whether they will yung schedule po ng pick-up ng kanilang requested food packs. So far yun lang naman po yung gusto kong i-share, although maybe in the open forum later we can address some of the questions. Thank you po, RD Lala. Ngayon po lang sabi ninyo, meron na po tayong question dito for DSWD from Sir Chester Trinidad po ng ating PIA La Union. Hingi lang daw po sila ng update on the status of the prepositioned FFPs po natin dito po sa La Union, RD. Also, siguro ano na din po, RD, kahit buong region na din po. Alright. Thank Sige you po, Rocky, pardon me for just to kasi may importanteng pupuntahan ako saglit at requirement ng national request permission to leave. Anyway, Adrian Pagsulingan and the rest of the member agencies are still here, and the head of operations service are not dito rin, si Madam Jo. So pardon me for cutting short yung aking presensya dito sa press con natin. Thank you. Alright, thank you po, Asek. Maraming salamat po for joining us. RD Lala, yes po. Alright. Sige po. So, prepositioned items. Sa Region 1 po, meron tayong 113,200 na food packs na located sa iba't ibang warehouses natin sa Region 1. So, meron po tayong mga warehouses sa Ilocos Norte, mga 11 po yan, kasama na po ang regional warehouse. 37,100 po yung ating naka-preposition na food packs. Doon naman po sa Ilocos Sur, meron po tayong siyam warehouses at meron po dyan 13,499 na food packs. Sa La Union, meron po tayong 2 warehouse which is directly managed by the department. It's 51,600 food packs po ang nariyan. At sa Pangasinan naman po, meron tayong 8 warehouses at meron tayong 10,900 na food packs na nakatalaga doon. Gusto ko pong ipaliwanag na po yung location po at saka yung ating mga nakatalaga dyan na food packs ay hindi po siya exclusive doon sa mga lugar na yan. Although, ang ating strategy ibinilin ng aming kalihim na si Secretary Rex Gatchalian ay make sure that yun pong mga key areas na maaring hindi agad parating ng assistance kung mayroong mga bagyo tulad ng mga gida ay meron tayong accessible na warehouses. Kaya po nakikipartner tayo sa ilang mga LGUs who can offer a warehouse that we can use. So yun po. Kasi baka magtataka kayo, ang laki-laki ng Pangasinan pero 10,900 lang yung naroon. So yun po. Karamihan po ay nasa La Union dahil ang regional warehouses po natin ay nasa La Union. So yun po. Dilala para po sa update natin sa ating pong prepositioned para po sa ating pong tropical cyclone
Maymay. Ngayon naman po, hingin na din po natin ng questions coming from our media partners po. Kung meron po tayong mga katanungan, maaari nyo pong ilagay ito sa atin pong comment box o di kaya naman po pwede rin po kayong magtaas ng inyo pong kamay dyan po sa ating pong Zoom platform para po ma-recognize po kayo later on. In the meantime po, basahin ko po ang question coming from Ma'am Sara Kayabyab mula sa RP Dagupan. Sabi po niya, may mga na-monitor po ba tayo na mangingisdang nakapaglayag before itong mga sama ng panahon na hindi na po nakabalik? At yung pong naitalang lumikas from Pangasinan, ano po ang update ngayon if nakauwi na sila or nadagdagan na po? I think OCD po. May we hear it Ayun, from good morning OCD? po Ang sa ating tanong lahat. po, may mga na-monitor daw po ba tayo na mangingisdang nakapaglayag before po yung mga sama ng panahon na hindi po nakabalik? And then another question po, yung pong naitalang lumikas from Pangasinan, ano pong update ngayon kung nakauwi na sila or nadagdagan pa po? Marami daw pong salamat. Ayun, good morning po sa ating lahat po. So para po sa mga fishermen po na monitor natin na lumayag at hindi po nakabalik, ay wala po tayong reported or wala pong mga naibigay sa ating report dahil po before pa dumating yung ating po mga weather disturbances po ay naglabas na ng mga no sailing policy yung ating pong mga local government units and even PCG po ay naglabas po ng warning po na bawal pong lumayag ang atin pong mga kababayang mangingisda po before pa dumating yung atin pong mga weather disturbances. As to the mga lumikas po sa Pangasinan po, as per our latest po na situational report, ay may 26 families po tayo na nasa loob po ng mga evacuation centers at may isang pamilya po ang nasa labas po ng mga evacuation center or mga nakituloy po sa mga kanilang mga kamag-anak po. And baka may maidagdag po si RD Lala as to the further updates po from for the evacuation po in Pangasinan or in Region 1 po. So, doon po sa aming data, hindi pa pumapasok yung latest this morning, pero as of 11 p.m. kagabi, ang na-monitor po natin, ayun nga, meron tayong 25 families, mas updated yata yung sa OCD kanina. Tapos po, ang mga nasa inside evacuation center sa Pangasinan ay 20. So yun po. So we can provide you updates. Okay. As to Bani, meron tayong 772 na na-monitor na IDPs. mga nasa area. Yes, ma'am. Apo, nasa ISIS sila. So Bani, meron pong 772. Kasama na rin po dyan yung ilang fisher folks po na lumikas dahil po sa lagay ng panahon. May naibigay na tayong FFPs, ma'am. Alright, maraming salamat po Ardilala and Sir Adrian from OCD. Siguro sa atin naman pong DILG, Sir Ricky, kamusta po yung coordination natin with our local government units po dito po sa Region 1? Meron po ba tayong mga concerns po na nai-report sa atin na needs of national concern po? Sir Ricky? Yes po, once again, good morning po. Actually, same din naman po kasi yung mga situational report po natin is sinishare din po natin sa ating RDRMC. Now, meron pong previously reported po sa La Union na missing fishermen, pero na-verify na po ito, pero naka-uwi na daw po yung mga na-report na naglayag during that day. So, yun lang naman yung na-report sa amin so far. Yung regarding doon sa nabanggit ni Asek Mina kanina na hindi naman missing kasi nahanap na, pero yung nalunod po doon sa Alaminos, we're still waiting po for an update po doon sa report. Alright, maraming salamat po Sir Ricky. Yan po. Ito naman po,
Another question coming from Sir Ricky Casipit from Radyo Pilipinas, Dagupan. Sabi po niya, doon po ba sa drowning incident sa Alaminos City, may tuturing na po ba itong casualty ng bagyo? Sir Adrian? Ayan, good morning po. So, kung casualty po ba siya in relation to the bagyo po, ay hindi pa po natin masasabi dahil may validation po na may kahandak po ang DILG po to confirm if dun sa casualty po na iyon ay in relation to the weather disturbances po na atin pong na-monitor, sir. Thank you so much po, Sir Adrian. Ito po, another question for MGB, Ma'am Andrea. Sabi niya po, ano po yung mga senyales daw po na dapat bantayan ng ating mga residente upang makaiwas po sa panganib ng landslide at kailan po sila dapat lumikas? Ma'am Andrea? Kung meron po tayong mga signs na parang mga nahuhulog po na debris, yun po, sign na yun po na meron pong impending na landslide na namang mangyayari po. And kung in terms of mag-evacuate po sila, kung yung location po ng kanilang mga kabahayan ay nasa ilalim po ng landslide na ito, mas maigi po na mag-evacuate na po. Okay po. Maraming pong salamat. Ma'am Andrea po mula sa MGB. For OCD naman po, another question po. Sabi po dito, ano naman daw po ang mensahe po ninyo sa ating pong lokal na pamahalaan at publiko upang mapanatili po ang kanilang kahandaan sa gitna ng patuloy na banta ng pag-ulan at iba pa pong kalamidad. Ayun ang atin pong pagpapaalala po, first and foremost po sa atin pong mga lokal na pamahalaan through the local disaster risk reduction and management offices po na maghanda po, especially po sa mga posible pa pong maging epekto po ng atin pong mga weather disturbances and mag-conduct po ng mga evacuation or preventive evacuation po sa atin pong mga areas po na susceptible to flooding and rain-induced landslide. Sa atin naman pong mga kababayan, ang atin pong paulit na pagpapaalala po sa kanila na kung mag-conduct po ng preemptive evacuation or any evacuation efforts po ang atin pong mga lokal na pamahalaan, sila po sana ay sumunod para po sa kanilang kaligtasan. Bukod dito sir, sa atin pong publiko na makinig po palagi sa mga news, sa mga updates po from our warning and surveillance agencies po like Pag-asa, DNR, MGB, kaya na din po ng Civil Defense Ilocos Region para sa mga updates, para sa mga real-time updates po sa kung ano yung mga binabantayan nating mga kalagayan ng panahon po. And then lastly po, yung paghahanda po ng mga go bags o pag-ready ng ating pong mga go bags sa ating pong mga kabayan na naglalaman po ng mga kagamitan na kakailanganin po nila in case po sila ay lumikas kagaya ng mga mahalagang dokumento, Namatay yung audio. and iba pa pong mga kagamitan na sa tingin nila ay kakailanganin nila in case man sila po ay lumikas. Thank you so much po, Sir Adrian. For Pag-asa naman po, Sir Louie, Engineer Louie. Nandito pa po ba si Engineer Louie? Yes po. Yes po, Engineer Louie, doon po sana sabi po natin kanina doon po sa ating pong threat potential dito po sa ating pong tropical cyclone, parang nakikita po natin na parang magtatabi yung dalawang tropical cyclone po natin, no? Yung Dolphin, tama po ba? At saka yung tropical cyclone natin, yung si Maymay. Merong depression na po ngayon. Meron po ba tayong potential na mag-mix po silang dalawa? Yes po, Sir Rocky, no? Actually, yun po yung nakikita nating scenario, kaya po malulusaw yung pinaka-circulation ng Maymay, and then yung matitirang cloud clusters niya sasama as a trough or kasama ng kahulapan nitong bagyong Dolphin. And yun din yung actually nag-dictate nung eastward movement nitong Maymay pabalik dito sa Northern Luzon. Kaya may epekto po yung bagyong Dolphin. Alright. Thank you so much po, Engineer Louie. Ayan, sa ating po mga media partners, meron pa po ba tayong mga question from our media partners? Ayan, from DZAG, Radyo Pilipinas Agoo, si Ma'am Antoinette.
Ayan. Um, ito po, si Ma'am Liway po muna. Ano po update daw po sa taas ng tubig sa Sinukalan River sa Santa Barbara po? Do we have updates po dito sa taas daw po ng tubig sa Sinukalan River sa Santa Barbara? Mula po yan kay Ma'am Liway Iparillo po. Po. Sino po kaya? Si Pag-asa po kaya ang makakasagot nito sa ating pong update sa taas ng tubig sa Sinukalan River. Yes, Sir Rocky. Based doon sa latest na update po ng Agno River Basin, ito, i-share ko lamang po, ano? Yes Ayan, po, sir. share ko lang po, mabilis. Ayan, ito sir. Based po sa latest na update nila kaninang 8 a.m. Ito pong Sinukalan River ay pababa naman po yung kanyang antas sa ngayon. Although wala po tayong data kung gaano po siya kataas as of now. Although of course dahil nga po sa mga pag-ulan, inaasahan pa rin po yung mga localized flooding along the riverside. Yun lamang po. Okay, thank you so much po, Engineer Louie. Ayan, meron po ba tayong question coming from our media partners? Ayan, in 3, 2, 1. Ayan, maraming salamat po for joining our press conference para po dito po sa ating pong tropical cyclone Maymay. Bago po tayo magtapos, siguro hingin muna po natin. We have a question po coming from Daily Tribune, Sir Jasper Dawang. Question po for DSWD and OCD on evacuation procedures. Can families bring their pets in evacuation centers, particularly dogs and cats daw po? Sir Adrian and RD Lala, maari daw po ba ito? They can bring their pets such as dogs and okay. cats po. Opo. Ang atin pong standard ay pag sa evacuation center, hindi ho nagsasama po ng hayop or pets. So normally, kaya I think yun yung dahilan bakit may mga pamilya na ayaw lumikas kasi hindi nila po maiwanan yung kanilang pets at saka yung kanilang mga livestock. For livestock, ayon sa standard, kailangan makapagtalaga din ng lugar ang LGU kung saan sila pwede ilagay. Sa pets, at the moment wala pong identified na lugar for them. Usually livestock yung ginagamit talaga for livelihood. Yun po yung normally merong allocation or indication sa guidelines na magtalaga po. So kung iisipin po natin kasi yung people are in a confined space, kaya po yung ng pets ay hindi talaga siya parang secure for both the pets and then the other people in the evacuation centers. Kaya for now, especially if the evacuation center po ay maliit, hindi po talaga siya allowed. Ayan, thank you so much po, RD Lala. Ayan po. And bago po tayo magtapos dito po sa ating pong press conference, siguro hingin muna po natin ang closing statement mula po sa ating mga member agency. Unahin na po natin mula po sa Department of the Interior and Local Government, Sir Ricky Dulat. Ayan, unang-una po, pinapasalamatan po natin ang local chief executives, ang mga barangay officials, emergency responders po natin, volunteers, and ating mga partner agencies po sa kanilang dedication po during this emergency. At umaapila din po kami sa publiko to remain vigilant po hanggat maaari iwasan po natin yung pagpakalat po ng mga unverified na information. Mag-rely po tayo doon sa mga official advisories po natin. So ayun po, by working together po, responding early, we can minimize po yung mga risks and protect our communities. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you so much po, Sir Ricky. Ngayon naman po, pakinggan natin ang closing statement mula po sa ating representative mula po sa DNR-MGB, Ma'am Andrea Montenegro. Ayun po, as continuous measures din po ng MGB, we are
activated naman po yung aming MGBG Hazards Operations Center and the DENR Quick Response Team. And continuously monitoring din po kami sa lahat po ng kaganapan at continuously nag-update ng Geohazard Threat Advisory for the dissemination po ito sa mga LGUs, PDRMOs, pati na rin po sa ating mga RGMC member agencies. Yun lamang po. Thank you so much po, Ma'am Andrea. Ngayon naman po, pakinggan natin mula po sa Pag-asa, Engineer Louie Vergara. Yes po, as of 11 a.m. bulletin po ay gaya po ng nabanggit po kanina, nakababa na nga sa tropical cyclone wind signal number 1 yung maraming lugar dito sa Northern Luzon. Pero yung effects ng rainfall ay nandyan pa rin po, yung pantapon ng rainfall ay nandyan pa din. At sa mga susunod na oras at araw ay dapat pong batayan po natin yung ating mga waterways dahil posible pa rin po ang mga localized flooding at mga landslides sa inyong mga lugar. Thank you so much po, Engineer Louie. Ngayon naman po, pakinggan natin mula po sa Department of Social Welfare and Development, our response lead po, Regional Director Marie Angela Gopala. Arlie Lala. Alright, so I think ang gusto kong i-reiterate yung sinabi ng ating kasamahan na si Mr. Ricky Dulay tungkol po sa pagiging vigilant at ang pag-avoid po ng mga unverified reports. So DSWD po, ang aming pong official Facebook page ay DSWD Field Office 1, Ilocos Region. So yun po yung official. Pwede din po sa @DSWDFO1. Manatili po tayong mapagmatyag at kami naman po ay tutugon sa anumang request na dadalhin sa amin ng ating mga lokal na pamahalaan. Ang amin pong distribution or provision ng relief goods ay parati pong naka-course through sa ating mga local government units. Ang nagiging batayan po nito ay ang reports na sinasubmit po ng inyong mga DRRM officers or the local social welfare development officer. So may mga nagtatanong po kasi na pwede bang humingi ng food packs? Kung individuals po kayo or private groups, normally po nauuna muna tayo sa kung ano ang report ng local government unit. So yun lang po. Maraming Mag-ingat po. salamat po, Arlie Lala. Ngayon naman po, pakinggan po natin mula po sa Office of Civil Defense. Ayun, thank you po. On behalf po of the RDRMC1 Chairperson and the OCD Region 1 Acting Regional Director and the Civil Defense Deputy Administrator for Operations, Assistant Secretary Lawrence Imina po. Kami po muna ay nagpapasalamat po sa lahat po ng mga local DRRM offices as well as our RDRMC1 member agencies po para sa tuloy-tuloy na pagtiyak po ng kaligtasan po ng ating pong mga kababayan. Ngayon po ang ating pong RDRMC1 Emergency Operations Center ay naka-red alert status pa din po para sa intensified monitoring, communication, coordination, and interagency monitoring po sa lahat po ng kalagayan po natin dito sa Region 1. Kasama po ng lahat po ng mga detailed duty officers na nandito ngayon sa ating pong Emergency Operations Center, nakakatiyak po ang publiko na agaran po ang mga augmentasyon na kakailanganin if ever man po ay kakailanganin na ng ating pong mga kababayan, specifically our local government units po ng augmentasyon from our RDRMC 1. Ilamang po mag-ingat po tayong lahat mga ma'am sensors. Maraming salamat po, Sir Adrian, mula po sa ating Office of Civil Defense. At dito na po nagtatapos ang ating pong press conference para po sa ating pong Tropical Cyclone Maymay. Maraming salamat po sa ating pong mga kababayan po na nanood at nakinig po dito po sa ating press conference. Pati na rin po ang ating pong mga media partners all over the Region 1. Ako po ang inyong lingkod, Rocky Bautista mula sa Philippine Information Agency Regional Office 1. Kagaya po ng sabi ng Pag-asa kanina, patuloy po tayong uulanin kaya sa mga susunod na araw po, kaya patuloy po tayong mag-ingat. At nais ko lang din pong segundahan yung sinabi po ni Arlie Lala po kanina at ni Sir Ricky mula sa DILG na maging responsable po tayo sa ating pong mga information na sinishare dahil po sa panahon ng sakuna mahalaga po ang tamang impormasyon. Ang maling impormasyon po ay maaring maglagay po ng mga buhay sa panganib. Yun lamang po at maraming salamat po.